So, sa madaling salita, marami po akong alam. Marami po akong alam, mga kapatid. Ngayon, ang tatanong nyo, bakit ngayon ka lang kagaya nung pinsan niya? Bakit ngayon ka lang bakit ngayon ka lang natauhan? Hindi ba parang aso ka sa kanila na sunod-sunuran lang? Kasi, mga kapatid, ganito po yon. Como sumasampalataya ako na ito po ang totoong iglesia, ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Tapos, yung talata na, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Kaya po ganun, mga kapatid, kaya tumagal po ako ng 2 dekada na nagsisilbi sa royal family. Hindi po pwedeng, itong si Daniel Rason na to, mga kapatid, kung meron man pong lumabas sa iglesia, ito pong si Daniel Rason ang lumabas sa iglesia na sinampalatayanan natin pare-pareho, mga kapatid. Bakit? Sabi po ng Biblia, datapot kahimat kami o isang anghel na mangaral ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, bilin po ni San Pablo yon. Ang sabi po ni San Pablo, kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, ano po ang stand po natin ngayon? Mananatili ba tayo dyan sa iglesia na yan na iglesia ng mga tulisan? Sama-sama na po yung mga tulisan ngayon dyan. Mga KNP na mga KNP na naku, mga kapatid ko, po kayo, mag-imbestiga kayo sa Middle East, sa Australia. Kaya itong baking na to, napakakapal ng pagmumukha mo. Hindi ba napakarami mong atraso sa mga kapatid sa Melbourne, Australia? Baking ka? Kaya kung gaano kapangit yung mukha mo na parang nilamukot ng 10 diablo na mula sa Abaddon, sa kailaliman, ganyang kadumi ang iyong budhi. Biruin mo, hindi ka naman nagtatrabaho sa kumpanya ng kapatid Baking. Ang kapal-kapal ng pagbumuka mo na nakiusap sa kapatid pero out of his good faith, isinama ka niya sa payroll. Sumusweldo ka ng 45,000 a month. Yun ba ay maipagkakaila mo, Baking? Hindi ba totoo, Resty Reyes? Ayoko po silang tawaging Brad. Tatawagin mo bang kapatid yung tulisan? Tatawagin mo bang kapatid yung mang-api ng mga kapatid? Kaya po ganun, mga kapatid, mag-imbestiga po tayo. Huwag po tayong basta na lang makikinig kung anong sasabihin ni Daniel Rason. Kaya nga tingnan nyo po, natatakot siya. Inahamon ko na nga siya di po ba? Dati sinasabi niya, paano mo kakausapin yung yung mukha nga, hindi mo alam kung sino yung nagsasalita, tas gumagamit ng ibang pangalan. Eto ako, hindi naman ako gumagamit ng maskara. Kaya pala grabe, galit ni Rason kay Bes dahil sa announce. Dati yan sa pasalamat, indirect attack pala yun. Totoo ang lamas versus himas noon. Ayun po, mga kapatid. Yun po ang katotohanan. Kaya itong Daniel Rason na to, tapos biruin mo, supposedly, pupunta sina Daniel Rason last year sa Hong Kong. Alam niyo po, mga kapatid, bakit hindi natuloy? Kasi hindi na-hit ng mga kapatid sa Hong Kong yung target na budget para makapunta si Daniel Rason and his company. Biruin mo, almost 70% ng mga kapatid na nasa Hong Kong, domestic helper. Sabi nga nung kapatid, bro, ang laki-laki naman ng lokal. Pwede namang doon na lang para hindi na gumastos. Alam niyo po, mga kapatid, noong buhay pa po si Brad Ellie, noong nagstay kami, nagtatago kasi si Brad Ellie dahil doon sa kaso na sa Pilipinas. Nung naging fugitive si Brother Ellie, isa sa mga pinuntahan naming bansa, kasama po ako noon, mga kapatid, isa sa mga pinuntahan naming bansa,
Singapore. Noong lagi kaming nag-exit sa Malaysia, sa Johor Bahru. Parang nahahalata na ng immigration. So, nag-exit kami ngayon sa Hong Kong. Alam niyo po ba mga kapatid, para makatipid si Brother Eli, tumira po kami sa lokal. Sa lokal po kami nakatira. Alam po yan ng mga kapatid na matatagal sa Hong Kong. Kaya itong si Daniel Rason na na nuknukan ng takaw sa pera. Kaya ngayon, sa loob mismo ng royal family, merong nangyayaring kaguluhan. Sila po mga kapatid, nagkakagulo na po sila sa royal family. Bakit? Unang-una, sa pera. Tingnan nyo po, tuwing pupunta ka ng apalit, napakamahal ng mga paninda. Sobrang mahal ng mga paninda. Samantalang nung panahon ng kapatid na Eli, hindi po monopolize ng pangasiwaan ni Brad Eli yung mga pagtitinda sa apalit. Ngayon po, monopolize po. Nagtitinda yung nanay, nagtitinda yung kapatid, nagtitinda si Daniel Rason. Tapos yung shawarma nakakapiranggot, pagkamahal-mahal. Saan nyo dinadala lahat ng pera? 'Di ba? Saan nyo dinadala lahat ng pera? Mga kapatid. Kaya ganun po ang paki-explain nga po in your own words kung bakit tuloy-tuloy pa rin yung unfriend and block once exiter kahit family mo pa. Kasi nga po, ayaw ni Daniel Rason, particularly me, sa akin. Kasi ako, I cannot speak on behalf of anyone or anybody. So, I am telling my own experience. Kaya po, pinapablock ako ni Daniel Rason kasi ultimong amoy ng paa niya, alam ko po, mga kapatid. So, sa madaling salita, marami po akong alam. Marami po akong alam, mga kapatid. Ngayon, ang tatanong nyo, bakit ngayon ka lang kagaya nung pinsan niya? Bakit ngayon ka lang Bakit ngayon ka lang natauhan? Hindi ba parang aso ka sa kanila na sunod-sunuran lang? Kasi, mga kapatid, ganito po yon. Como sumasampalataya ako na ito po ang totoong iglesia, ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Tapos, yung talata na, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Kaya po ganun mga kapatid, kaya tumagal po ako ng 2 dekada na nagsisilbi sa royal family. Hindi po pwedeng, itong si Daniel Rason na to, mga kapatid, kung meron man pong lumabas sa iglesia, ito pong si Daniel Rason ang lumabas sa iglesia na sinampalatayanan natin pare-pareho, mga kapatid. Bakit? Sabi po ng Biblia, datapot kahimat kami o isang anghel na mangaral ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, bilin po ni San Pablo yon. Ang sabi po ni San Pablo, kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So, mga kapatid, ano po ang stand po natin ngayon? Mananatili ba tayo dyan sa iglesia na yan na iglesia ng mga tulisan? Sama-sama na po yung mga tulisan ngayon dyan. Mga KNP na mga kapatid ko, mag-imbestiga kayo sa Middle East, sa Australia. Kaya itong baking na to, napakakapal ng pagmumukha mo, hindi ba napakarami mong atraso sa mga kapatid sa Melbourne, Australia? Baking ka? Kaya kung gaano kapangit yung mukha mo na parang nilamukot ng 10 diablo na mula sa Abaddon, sa ilaliman, ganyang kadumi ang iyong budhi. Biruin mo, hindi ka naman nagtatrabaho sa kumpanya ng kapatid Baking. Ang kapal-kapal ng pagbumukha mo na nakiusap sa kapatid pero out of his good faith, isinama ka niya sa payroll. Sumusweldo ka ng
45,000 a month. Yun ba ay maipagkakaila mo, Baking? Hindi ba totoo, Resty Reyes? Ayoko po silang tawaging Brad. Ayoko po silang tawaging Brad. Tatawagin mo bang kapatid yung tulisan? Tatawagin mo bang kapatid yung mang-api ng mga kapatid? Kaya po ganun mga kapatid, ano po tayo? Mag-ano po tayo? Mag-imbestiga po tayo. Huwag po tayong basta na lang makikinig kung anong sasabihin ni Daniel Rason. Kaya nga tingnan niyo po, natatakot siya. Inahamon ko na nga siya eh. Di po ba? Dati sinasabi niya. Paano mo kakausapin yung mga ni yung mukha nga, hindi mo alam kung sino yung nagsasalita, tapos gumagamit ng ibang pangalan. Eto ako, hindi naman ako gumagamit ng maskara. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Bes na sila daw ni KDR ang puno at prinsipe sa sitas sa Jeremias? Hindi po. Mali po yan kasi unang-una, itong si Daniel Rason, walang alam sa Biblia. Sana po brother, ipatawag ka live, isang pasalamatan para magkaalaman po. Hindi po nila gagawin yan, brother Ronnie Keypoint de Rosario. Hindi po nila gagawin yan at walang mangyayaring ganyan. Kahit ano po, kahit lumakad pa po kayo ng paluhod, hindi po nila gagawin yan. Brad Ronnie Keypoint de Rosario, dahil takot lang nila. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na buhay pa itong asawang Hapon ni Arlene Rason? Kinuha mo na siya at nag-live-in na kayo? Hindi ba yan malinaw na pangangalon niya? Napakawalang hiya mo, Daniel Rason. Ay ngayon, sige, pamalian mo ko. Buhay pa ang asawa na Hapon ni Arlene Rason. At itong Arlene Rason na to, ang trabaho lang po niya talaga, mga kapatid, sa Japayuki. Hindi naman sa minamalit ang Japayuki. Pero Japayuki lang po talaga 'yan. Kaya ngayon, sila ang naghaharing uri. Alam niyo po ba mga kapatid, labag po 'yun sa aral ng Biblia. Biro mo, mangangaral ka, kukunin mo lamas. Kaya itong Daniel Rason na to, malibog to eh. Malibog tong Daniel Rason na to eh. Biro mo, kukuha ka ng ang dami namang birhen. Pero bakit bakit itong Japayuki na Arlene Rason na to ang kinuha mo? Ibig sabihin magaling. Kung anong klaseng magaling, hindi ko alam yon kasi wala naman akong asawa. Ginusto nyo yan, di ba? You want war? I give you war. And this war is not my war. It is the war of my God. It is the battle of good and evil. It is the battle of truth and lies. Napakasinungaling mo, Daniel Rason. Napakasinungaling mo. Hindi ba totoo? Yung tatay mo, dinimanda niya yung sarili niyang kapatid? Kung ikaw talagang sa Diyos ka, Daniel Rason, hindi mo ba po pwedeng sabihin, Daddy, kung ano man yung naging problema ninyo ni Uncle hindi ba po pwedeng patawarin na lang? Kaya nga naghirap yung mahirap. Hindi si Uncle Rolly Rason. Hindi, yung kalbo. Yung kapitbahay ni Uncle Buga, ni Brad Ruben Rason. Kaya nga sila eh. Nung nandun ako, sabi ni ikaw, yung mga kapatid mo, demonyo. Sabi ni Beth Rason, kay Daddy. Nakita ko, nainis si napika eh. Si Daddy eh. Ikaw na yung mga kapatid mo, anghel. Anghel, sabing ganyan. Inis na eh. Kawawa lang din po si si Daddy, sa totoo lang. Ako po kung based on my observation, si Daddy po mabait po yun. Mabait po yun. Based on my observation. Kaya lang, pagka sinabi na nitong demonyita niyang asawa, itong nanay ni Daniel Rason, wala nang magagawa. Ito, sabi ni Brad Sitaw, basta head chef ko, nagtatalo kami minsan. Nasagot ako kasi pag alam ko tama ako. Pag hindi naman, nagsosorry ako. Pero okay naman kami ng amo ko. Ayaw nga niya ako mawala sa kanya. Kaya hindi porke nasagot ka sa amo mo, hindi ka na rumirespeto sa amo mo. Saka, nung nawala ako sa MCGI, grabe, di na ako lutang sa trabaho.
Saka nagustuhan na ako niya. At talaga ayaw niya ako mawala. Kaya yung nagsasabi masama ang sumagot. Bilang OFW, okay lang po iyan kung nasa tama ka. Pero kung mali ka, mag-sorry ka. Sis, wag ganun, ha. Opo, alam niyo po kahapon, tumawag yung boss ko around 5:30. Tinanong niya ako, kumusta ka? Sabi niya, okay naman po ako. Kumusta si ano, yung kasama ko? Sinabi ko na sa kanya, sa amo ko, hindi niya po ako kinakausap, sabi kong ganyan. Ba't di kanya kinakausap? Hindi ko rin po alam, ba't di niya po ako kinakausap? Tsaka sinusungitan niya po ako, sabi kong ganyan. Ganun ba? Sige, malapit na din naman akong bumalik dyan. Pabayaan mo na lang, wag mo na lang pansinin. Ganun na nga lang po ang ginagawa ko, sabi kong ganyan. Inano ko lang kasi ano yung kapatid. Alam nyo din po ba yung mga pamangkin ni Brad Ellie na pinapirma ng blankong papel? Wala po akong idea po dyan, kapatid, regarding dyan sa pinapirma yung mga pamangkin ni Brad Ellie ng blankong papel. Wow, grabe, buhay pa asawa ni Arlene. Live-in na sila ni Bonjing. Kaya pala grabe, galit ni Rason kay Bes dahil sa announce. Dati yan sa pasalamat. Indirect attack pala yun. Totoo ang lamas versus himas noon. Ayun po mga kapatid. Yun po ang katotohanan. Kaya itong Daniel Rason na to. Tapos, biruin mo, supposedly, pupunta sina Daniel Rason last year sa Hong Kong. Alam niyo po mga kapatid bakit hindi natuloy? Kasi hindi na-hit ng mga kapatid sa Hong Kong yung target na budget para makapunta si Daniel Rason and his company. Biruin mo, almost 70% ng mga kapatid na nasa Hong Kong, domestic helper. Sabi nga nung kapatid, bro, ang laki-laki naman ng lokal. Pwede namang doon na lang para hindi na gumastos. Alam niyo po mga kapatid, noong buhay pa po si Brad Ellie, noong nagstay kami, nagtatago kasi si Brad Ellie dahil doon sa kaso na sa Pilipinas, nung naging fugitive si Brother Ellie. Isa sa mga pinuntahan naming bansa, kasama po ako noon mga kapatid, isa sa mga pinuntahan naming bansa, Singapore. Noong lagi kaming nag-exit sa Malaysia, sa Johor Bahru. Parang nahahalata na ng immigration. So, nag-exit kami ngayon sa Hong Kong. Alam niyo po ba mga kapatid, para makatipid si Brother Ellie, tumira po kami sa lokal. Sa lokal po kami nakatira. Alam po yan ng mga kapatid na matatagal sa Hong Kong. Kaya itong si Daniel Rason na na nuknukan ng takaw sa pera. Ayan, naririnig ito ng nasa industriya. Hindi lang kasi kaya ni-live ko po ito eh. Naririnig ito ng lahat ng mga tao. Alam nila kung gaano katakaw sa pera si Daniel Rason. Biruin mo, kukuha ka ng isang segment host sa hindi mo babayaran. Kaya anong sabi ng segment host sa UNTV? Oportunista tong si Daniel Rason at manggagamit. Patunayan mo, Daniel Rason, na hindi totoo ang sinasabi ko, na buhay pa ang asawa ni Arlene Rason. Kinuha mo na siya at nag-live-in kayo. Saan ka ngayon kukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo, Daniel Rason, na sasabihin mong mabanal ka? Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ako pag nakita, na-retrieve ko yung picture na sinasabi ko, meron akong kilalang mangangaral ngayon na nagpapakilalang leader ng nasugo ng Diyos. Naku, pag na-retrieve ko yung picture na yon na ay sabog na sabog yon. Panalangin nyo ma-retrieve ko yon mga kapatid. Nakapost yung mangangaral na yon na parang bold star actor.